Hi guys! What's up? This is Miss Eileen. Kumusta? It's a beautiful Monday. Beautiful Monday morning. Nakikita ko yung ulo ko sa salamin. Urong natin. Dito naman makikita nyo yung watermelon. Kasi nandito ako sa dining table. Mag-babysit muna tayo ng konti. Sila Mika and Jonathan and Jem, nagpunta sila sa gym. Si Granny nandito lang. So, magbe-babysit tayo. Ang mga makukulit na grandbabies ay nasa taas, si Jill at saka si JJ. Mamaya akyat tayo, tingnan natin ang mga pinaggagawa ng dalawa. Pero kasi dito sa dining table and living room, magkadugtong yan. Ako lang ang narito. May naririnig akong truck ng basura yata yun. Galing ng timing. Perfect. Kumusta kayo? Ilang araw din na medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. Not because I'm sick. Hindi naman. Pero yun, last few days ago, I don't know how you say this, parang nag-heart surgery ang aking bunso na si Ralph. Pero sabi, ang tawag dun ay heart procedure. Alam niyo naman dito sa Amerika, maraming terms, maraming bagay-bagay, pero hindi naman ito yung parang inopen yung heart niya, binuksan ganon. Hindi naman. Ito yung tinatawag nilang ablation. Ablation. Yan. Ang hirap i-explain kasi kahit ako hindi until now, kahit binasa ko yung kanyang problem sa heart. Mas maganda siguro kung titingnan nyo na lang sa Google kung ano yung ibig sabihin nun, kasi ayoko kayong bigyan ng mga maling information. Wow! Ang truck na ito talaga, sinabayan pa tayo. Kainis! But anyhow, na-share ko na nung kahapon about this, pero medyo parang natatamlayan ako dun sa itsura ko. Kahit nag-ayos ako, nag-lipstick, nag-makeup and everything, hindi maitatago pag ang isang ina ang nag-alala sa anak. Hindi ano yan. Teka guys ha, napakaingay sa pita. Ayan, yung ablation ay i-explain ko mabuti sa inyo. Furthermore, babasahin ko para siguradong ma-explain natin na mas maayos. Kasi meron yung anak kong tinatawag na Wolff Parkinson's White. Yun kasi ang nakadiscover ng sakit na ito, yung si Wolff Parkinson White. Kaya yan ang ipinangalan sa ganyang klaseng sakit. Actually, it's like a congenital, paano sabihin yan? Congenital defect. Pero hindi naman mo makikita yan kung titingnan mo lang yung isang tao. Bale, may nangyayari sa kanila, parang may extra path. Hindi ko ma-imagine paano yung extra path. Halimbawa, ito yung way papunta doon sa ano ng puso. May extra dito na imbes yung way puro padiretsong ganun, may extra path dito. So, ginawa nila dyan, yun nga, ablation yung ginawa nila. Yung papasukan nila ng tubo hanggang dumating doon sa puso. Pagdating doon sa may puso, titingnan nila kung nasaan yung extra path na yan, at yun ang
ire-repair nila. Dito kasi sa States ay very advanced na sila. Hindi na kailangan biyakin at buksan ang puso para ayusin yun. Meron silang mga monitor, meron silang, kumbaga nakikita nilang mabuti kung ano yung ginagawa nila. Parang pinadaan nila sa may groin. Meron dyan malaking ugat patungo sa puso. So, syempre, ikaw, bilang isang ina, di ka ba di ka ba mag-aalala ng todo-todo? Diyos ko, puso na yan pinag-uusapan, puso ng anak mo yan. Talaga, alam niyo, hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Ang dasal ko, kabi-kabila, bawat pikit ng mata ko, dilat ng mata ko, tibok ng puso ko, lingon kanan, lingon kaliwa. God, please, guide all the doctors na mag-oopera sa aking anak because this is not a joke. Puso na ang pinag-uusapan dito. Paano kung nagkamali? Paano kung hindi nyo minsan maiiwasan yun? Ang daming pumapasok sa puso, sa isipan, sa isip ko. What if, pero wala akong ginawa kundi magdasal ng mataimtim. Alam ko, si God nandyan, susubaybay, at talagang tutulungan niya ang anak ko para maayos ang problemang ito. Hopefully, sabi naman ng doktor, hopefully, maging normal na yung kanyang paghinga. Yun namang wala naman siyang ibang nararamdaman kundi napapansin lang namin madali siyang mapagod, pagkatapos mabilis ang tibok ng kanyang puso, nagkakaroon ng arrhythmia, parang ganun. Delikado daw yun, sabi ng doktor, kaya kailangan i-correct yun dahil minsan hindi mo maiiwasan, pwedeng mag-cardiac arrest or parang atakihin sa puso kasi talagang yung bomba ng puso kahit wala namang ginagawa. Kasi nga, merong extra na hindi naman, kaya yung tibok ng puso niya, kakaiba, hindi ba ang tibok ng puso natin? Parang loop-tup, 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 loop-tup. Yung sa kanya may double, may kakaiba, loop-tup, tut-tut-tut-tut, loop-loop-loop, tup-tup-tup-tup. Parang, to cut this short, parang alam nyo yun, may extra beat na hindi mo makokontrol yun. Lalo na kung uminom ng mga may caffeine or anything na talaga. Pansin ko sa kanya, nagbubuntong hininga. Yung parang gasping for air. Bata pa yan, problema niya na yun. So, sa Pilipinas, parang inisip ng doktor, meron siyang asthma. Pero malamang meron din siyang asthma talaga noon, pero hindi na nila na-check ano pang ibang pwedeng condition ni Ralph because akala nila, at akala din namin, dahil kapag ginagamot ng mga pang-asmang gamot, ay umaayos naman siya, nawawala yung talagang hirap niya sa paghinga. Meron kaming meron kaming inhaler, merong, alam nyo yung mga pausok, yung mga ganun. Meron siyang inhaler, kasi nga pag nahihirapan huminga, kailangan niya yun. So, mabuti at nung nag-surgery siya nung Friday, the 26th of June, sabi nung doktor sa husband ko, kumbaga, hindi nila totally 100% tinanggal kasi yung ibang part ay medyo malapit na dun sa pinakapuso. Ayaw nilang ma-damage yun. Once na-damage mo yung heart, magkakaroon pa ng complication. Baka mag-wear siya maglagay pa sila ng pacemaker sa puso para ma-regulate yung beat ng puso. Thankful naman ako dahil sabi ng doktor,
hindi na daw yun kailangan. Kasi nga, hindi na nila pinilit talagang totally, 100% tanggalin yun. So, ang nangyari ay, hi, Tay! Achi is not here yet. What? Okay, come here. Get a piece on. Okay, go get it. Dito si JJ. Okay, get one. Okay, let me open it for you. Granny is making a video. Who's Wait for me! Hey, wait. Who's with Ditchy? Huh? Who is that? Itchy? Yeah, Ditchy and who? Hey, she's talking to somebody. That's Jolene. Oh, Jolene. Her friend Jolene. Okay, here we go. Yan. Gusto daw niya ng kaprisan. Tawag niya dyan, pisan. So, ayan, umakyat na siya. So, hindi nila tinanggal ng totally lahat-lahat because yung iba, malapit na raw dun sa my heart. Once na-damage mo, kahit katiting lang yun, doon magsisimula ang another problem. So, nakuha daw yan, parang nasa genes niya, nasa lahi. Galing daw yan sa parents. Malamang sa akin galing because meron akong mga episode na ganun. Hindi ako makahinga. Palaging kapos sa hangin. Pero so far, nung pumunta ako dito sa States, mas na-correct, mas naayos naman. Mas gusto ko yung klimang malamig. Pag nasa mainit ako, nakakaroon ako ng parang arrhythmia. Hindi ko kaya. Nung tinanong ko sa doktor bakit ganun, hindi kaya ng puso ko yung maiinit na place, na lugar. Yun nga lang, sumakay, pag winter time, kasi gumagamit kami ng heater sa kotse. Pag sobrang mainit na yung heater sa kotse, hindi na ako makahinga. Hindi na kayang bumomba ng puso ko. Basta, pagdating sa mga ganun, kaya yung dati, nagsona, yung pausok na ganun, naramdaman ko parang bumigat yung puso ko, tapos hindi ako makahinga talaga ng maayos, kaya hindi ko na inulit yun. Yun nga sabi ng doktor, iwasan yung mga maiinit na mga lugar. So, dito naman sa States, kahit summertime, malamig pa rin. Huwag ka lang lalabas dahil yung direct sunlight talagang mainitan ka. Pero yung buga ng hangin, napakalamig ng simoy. So, nagiging malaking tulong din yun. But anyhow, sa ngayon, okay na siya. Alam nyo yung mga bata. Actually, hindi na siya bata. He's 24 years old. Pero sa mata ng mga magulang, lahat ng anak natin, tingin natin mga bata. Siyempre, mahal natin yung mga anak natin. Minsan, OA tayo, overprotective tayo. Kaya nung uuwi na siya dito sa bahay, tinext ko si Mika, please, linisin mo yung kwarto. Kahit kapapalit lang ng bedsheet namin, sabi ko, tanggalin lahat yan. Kasi nasa trabaho ko, palitan mo yan ng bago, malinis, tapon lahat ng mga basura, mag-vacuum, mag-ganito, mag-spray ng Lysol and everything. Sabi nga nila, Ma, calm down. Okay, take a deep breath. Siyempre, nanay tayo eh. Ayaw natin ng mga anak natin nagkakasakit. Gusto natin lagi silang ligtas. Gusto natin nasa maayos sila, tumbuko, tumatayo. At walang inang hindi maghahangad ng mabuti para sa anak. Alam natin lahat yan. So, dito sa i-explain ko sa inyo tungkol dun sa kondisyon ng aking anak, sana gusto ko itong i-share sa inyo kasi hindi ito makikita sa mata. Minsan nakikita nyo na hindi nyo pa rin alam. Hindi nyo pa rin alam, meron palang ganun yung anak nyo. Katulad namin, aksidente lang yan.
nung malaman namin na meron siyang problema sa puso, may condition siya. Hindi nga din niya ina-expect. Tsaka ko na yan kukwento sa inyo, pero itong i-explain ko sa inyo tungkol dito sa kanyang condition, ito po siya. Hi guys, ito ngayon babasahin ko sa inyo para mas klaro at mas maliwanag kung ano yung explanation dun sa naging kondisyon ng heart ng anak ko. Sabi dito ay inborn yan, kalimitan na ipapamana ng magulang yan sa anak. So siguro meron ako nun kasi madalas din manikip ang dibdib ko. So ito daw yun. Wolff-Parkinson-White syndrome. Wolff-Parkinson-White syndrome, WPWS, is a disorder due to a specific type of problem with the electrical system of the heart, which has resulted in symptoms. About 40% of people with electric problem never develop symptoms. Symptoms can include an abnormally fast heartbeat, palpitation, shortness of breath, and lightheadedness and syncope. Rarely, cardiac arrest may occur. Ibig sabihin, pwede din mag-cardiac arrest, mag-heart attack, or whatsoever. The most common type of irregular heartbeat that occur is known as paroxysmal supraventricular tachycardia. Sorry guys hindi ko masyadong ma-pronounce sa inyo itong mga ito dahil mga medical term. The cause of WPW is typically known as a small number of cases are due to malnutrition of the PRKAG2 gene, which may be inherited from a person's parents in an autosomal dominant fashion. Yun, naipapamana daw yun. Palagay ko naipamana ko kasi meron ako nun. The underlying mechanism involved an accessory electrical condition pathway between the atria and the ventricles. It is associated with another condition such as Epstein anomaly and hypokalemic periodic paralysis. Oh my God. Diagnosis is typical when electrocardiogram shown short PR interval and delta wave. It is a type of pre-excitation syndrome. WPW syndrome is treated with either medication or radiofrequency catheter ablation. Yun yung ginawa sa anak ko, yung ablation. Its effect between 0.1 and 0.3% in a population. The risk of death in those without symptoms is about 0.5 per year in children and 0.1 per year in adult. In those without symptoms, ongoing observation may be reasonable. In those with WPW complicated by atrial fibrillation, cardioversinor, the medication procamid may be used. The condition is named after Lewis Wolff, kapangalan pa na anak ko, Lewis. Pangalan ng anak ko ay Ralph Lewis. Wolff, John Parkinson, and Paul Dudley White, who described the ECG finding in 1930. Bihira lang ang meron nito, very rare, pero nangyayari ito sa mga anak natin. Minsan galing talaga, hindi minsan sabi ay galing yan sa genes ng mga magulang. Palagay ko sa akin yan because yun nga, meron tayong konting basta sa puso. Madaling manikip ang dibdib ko. Tapos
minsan meron akong shortness of breath. Bata pa ako, ganyan na ako. So, most likely sa akin galing yan. So guys, thank you so much sa inyong panonood, and sana kahit papano itong shinare kong ito sa inyo ay magkaroon kayo ng idea, maging aware tayo, nakikita natin mga anak natin, pamangkin natin, kapitbahay or kaibigan, at least kung merong ganitong sitwasyon, pwede natin silang i-advise na magpa-check sa doktor. Hindi ko sinasabi na lahat ng hindi makahinga ay meron nito, pero let's just be maingat, maging aware. Tapos kung meron tayong nakikita talagang hindi magandang sitwasyon, lalo sa mga mahal natin sa buhay, it's better na ipacheck natin sila. So guys, that's all for now, and thank you so much for watching. Bye for now.